Kumusta mga fam? Nais ko lang pong sabihin na temporary ko munang gagamitin ang channel na ito upang maisalaysay ang panibagong love story ni Hanamichi Sakuragi na pinamagatang Game of the Two Bad Hearts na isinulat naman ni Mariel C. Almoroto. Sana po ay masuportahan niyo po ito at sana ay patuloy pa rin po kayong sumuporta sa Anime Story PH. At ito nga po pala ay wala sa original na istorya ng Slam Dunk. Ito ay fanfiction lamang sa ating mahiwagang writer. At ito na po, sisimulan na natin. Let's go! Hanamichi Sakuragi, point of view. Muntik na ako makapatay. Buisit na turo. Talagang pinagpipilitan niya ang kanyang nakakadiring sarili kay Sweet. Sobrang nagalit talaga ako. Napatingin ako kay Sweet. Nakahagkan niya sa aking mga braso. Ang babaeng ito, napakasupladita at maangas. Pero paano niya nagising ang pagiging protective ko? Kailanman ay wala akong pinapahalagahan sa isang babae. Bakit iba siya? Ibang-iba. Bakit parang iba ang pinapakita niya sa kung ano ang totoo siya? Bago ang pakiramdam na ito sa akin. Hindi ko pa ito nararamdaman noon pa man. Natatakot ako bago sa akin to. Dahil sigurado ako, kapag nahulog ako, hindi ko na matutulungan ang sarili ko. Pero parang mas natatakot yata akong mawala siya sa akin. Parang hindi ko yata kaya. Ngayon, saan ang galing ang nararamdaman kong ito? Salt, binabaliw mo ako. Binabaliw mo ang tarantadong katulad ko. Nagalit sa pag-ibig. Tara, ihahatid kita pa uwi. Sabi ko kay Sweet. Hindi pwede. May gig pa ako. Sagot ni Sweet sa akin. Oo nga pala, isa nga palang dakilang rakesta ito. Sige, sasamahan na lang kita. At hindi ka pwedeng kumontra. Kuha mo. Tumango siya. Buti naman. Alam ko pagkatapos ng insidente ngayon, may nagbago na sa aming dalawa. Kinabukasan, agad akong pumunta sa bahay ni Sweet. Sweetheart, ayo! Knock knock! Kanina ko pa kinakalampag yung gate ng bahay ni Salt ko. Salt na lang ang tawag ko sa kanya. Mas bagay sa personality niya. Ang layo niya sa isang pangalan na Sweet. Bakit ako narito? Wala lang. Sinusundo ko siya para sabay kaming pumasok sa school. Pinindot ko pa ng pinindot yung doorbell. Na-imagine ko na agad kung paano maimbiyar na ang mukha niya. Kung nagtataka kayo, paano ko nalaman yung bahay ni Salt? Abay dapat hindi na. Hindi mga hinatid ko siya kagabi. Or rather, sinundan ko lang siya hanggang dito sa bahay niya. Pinapasakay ko siya sa kotse ko kaso ayaw niya. Hindi ko alam kung anong meron doon sa motorbike niya para hindi siya pumayag na iwan na lang yun doon sa school. So ang nangyari, pumunta kami sa bar na tinutugtugan niya. Siya nakamotor, ako nakakotse. Ganun din hanggang umuwi siya sa bahay niya. Pero ang sama talaga ng ugali. Hindi man lang ako inayang pumasok kagabi. Matipid na salamat lang yung sabi niya tapos pinagsarhan na ako ng gate. Mukhang nahalata niyang bala ko ulit siyang halikan. Patawa. Sabagay, hindi siya nagkamali doon. Di ba nga, dapat may gagawin pa kami. I promise her that right. Pero dahil nga, pinagsaraduhan niya ako ng gate, heto ako ngayon. Maagang mangiistorbo at kukulitin siya. Nag-commute lang ako. Makikiangkas na lang ako sa motor niya. Gusto kong ma-experience eh. Bakit ba? Nakakarinig ako ng pagbukas ng pinto. Agad na umayos ako ng tayo. Inayos ko pa yung kwelyo ng suot kong polo shirts
at sinuklay yung buhok ko gamit ang mga daliri ko. Pagkabukas ng gate, halos di ako makakilos. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa, tapos pabalik ulit. Si Salt ba talaga to? Gulo-gulo yung buhok niya, may muta sa parehong mata, may bakas ng laway sa gilid ng dibdib niya. Putlang-putla yung mukha niya. Nakasuot siya ng oversized shirt na may print ng dirty finger. Ha? Hotdog? Ibang klase talaga. Pero hindi nakalusot sa paningin ko. Sumakto yung middle finger sa gitna ng dibdib niya na sigurado akong walang suot na bra. Okay, bakit parang biglang ang init? Ang aga-aga, nadidemonyo yung utak ko. Ibinaba ko na ulit yung tingin ko. Nakayapak lang siya. Nakapaal lang siya, pero bakit ang sexy niya tingnan? Na makabawi na ako sa itsura niya. Nginitian ko siya at akmang magsasalita, pero binara niya ako. Anong ginagawa mo ritong tarantado ka? Sigaw sa akin ni Sweet. Umaga, tanghali, gabi, puro mura talaga itong lumalabas sa bibig niya. Sarap tapalan ng bibig niya eh. Gamit ang bibig ko. Pero kahit ganon, pansin ko ang bango ng hininga niya. Wala ba siyang morning breath? Sinusundo ka. Sabay tayong pumasok sa school. Ngiti-ngiti ko kung sagot sa kanya. Pinagtaasan niya ako ng kilay. Ang taray. Asan yung kotse mo? Tanong niya. Iniwan ko sa bahay. Makikiangkas na lang ah. At malakas niyang sinara ang pinto sa mismong pagmumukha ko. Sobrang sweet naman itong girlfriend ko. Walang katulad. Kinikilig ako. Hey, Salt! Salty! Sweetheart! Baby! Honey! Asawa ko! Pagbuksan mo na ako ng gate. Ayo! Talagang nilakasan ko para maiskandalo din yung mga kapitbahay. At wala siyang choice kundi pagbuksan ulit ako. At iyon na nga, wala pang 5 segundo ang nakalipas ay agad na bumukas yung gate. Ngiti lang ang isinukli ko sa simangot niya. Tapos pumasok na ako sa loob. Pero bago pa ako tuluyang makapasok sa loob, binatukan pa muna niya ako. Don't you dare to do that again, jerk. Buisit ka. Ang pikon mo naman, baby. Shut up! Inis na sabi niya. Okay. Siguro tatahimik lang ako kapag ganito. Agad kong hinila ang kanyang baywang at kanyang ibabang labi palapit sa akin para halikan siya. Mahaba at matamis. Perfect. Good morning, babe. Ang ganda mo pala sa umaga. Sabi ko, pagkatapos ng halik. Nanlalaki yung mga mata niya habang nakatingin sa akin. Ang cute niya talaga pag ninanakawan ng halik. Kaya di ko mapigilan eh. Kinuha ko yung cellphone ko at agad na kinunan siya ng litrato. Tapos, dumiretso na ako sa loob ng bahay niya. Pero agad din akong napalabas. Gagi, ano yun? Sobrang dilim sa loob. Black yung kulay ng pintura ng bahay niya. As in, yung kisame at dingding black. First time ko makakita ng ganong interior. Kahit nga sa TV, di pa ako nakakakita nun eh. Mangkukulam ka ba o ano? Tanong ko sa kanya. Mangkukulam nga ako at ano? Sagot niya na parang nasa katuwiran. Bigla akong kinilabutan. Takot ako sa mga mangkukulam, sa multo at sa aswang. Maangas lang akong tingnan, pero kahinaan ko talaga ang mga usaping maligno. Tapos ngayon, yung girlfriend ko, mangkukulam. Tulong, Lord. Mukhang bumakas yung pagkatakot sa mukha ko. Kasi bigla na lang siyang tumawa ng malakas. Anong klaseng mukha yan? Grabe, ang pangit mo. At talagang naniniwala ka sa sinabi ko. Ang tanga mo naman.
Napatungangan na lang ako sa kanya. Kahit na tinatawag na niya akong pangit at tanga, wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang makita siyang tumatawa. Ang ganda-ganda niya. Yung maputla niyang mukha kanina, nagiging rosy pink na dahil sa kakatawa. Siguro nga, hindi siya mangkukulam, pero parang may kakaiba. Parang may spell sa kanyang mga tawa. Nakakabighani. Ito ang unang beses na narinig ko siyang tumatawa. Sa tingin ko, hindi sigurado, pero parang tumatalbog ang puso ko roon. Hindi ko alam kung sa tawa niya o doon sa tumatawa mismo. Pero gusto ko yun. May ginigising na namang bagong pakiramdam sa akin ang Queen Beach. Gusto kong makita ang tawa niyang iyan palagi. At gusto kong ako lang ang makakapagpatawa sa kanya ng ganon. Naman no, mukhang masisira na ang image ko as ruthless heartbreaker. Dahil ang sarili kong puso ay nanganganib ng mahulog sa kanya. Kainis, sira na ang image ko dahil sa kanya. Ano nga kaya ang mangyayari sa usapan nilang dalawa? Kaya ito ang aabangan natin mga fam sa susunod natin ng mga episode. Sa muli, maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta dito. God bless.